Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi kailanman ikinonsidera o isinaalang-alang ni Vice President Leni Robredo sa kanyang planong pagtakbo ang disqualification cases ni Ferdinand Bongbong Marcos. Bagamat may mga naiwang tanong sa kanya sa naging pasya ng Commission on Elections, mahirap anyang magkomento dahil batid niya na hindi pa tapos ang proseso. Sinabi ni VP Leni na sa ngayon ay nakatuon ang kanyang pansin sa nalalapit nilang paglalaban sa halalan. Kasi aaminin ko sa inyo, from the very start naman yung pinaghahandaan natin laban. Hindi natin tinitingnan yung disqualification. Kung meron man na basis yung disqualification, yun ay ibang usapan. Pero as far as the campaign and as far as the elections is concerned, talagang yung pinaghahandaan natin na hanggang dulo maglalaban kami. Hindi na ikinagulat ni Senator Manny Pacquiao ang desisyon ng COMELEC sa disqualification cases ni Marcos. Sa inalabas na pahayag, sinabi nito na wala rin naman itong epekto sa kanilang kampanya at sa hangaring makapagsilbi sa mamamayan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Lacson-Soto tandem sa usapin. Iginiit ni Senator Panfilo Lacson na nakatutok sila sa pagpapalaganap ng kanilang plataporma at hindi sa mga isyu ng katunggali. Ayon naman kay Labor Leader Leody de Guzman, dapat ay itaas na sa Korte Suprema ang resolusyon na siyang pinal na magdedesisyon. Sinabi naman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na mabuti para kay Bongbong Marcos na nabawasan na ang kanyang sakit ng ulo dahil batid niyang mahirap para sa isang kandidato na maraming kinakaharap na pagsubok. Pero umaasa ang alkalde na hindi ito magre-resulta sa isang paniniwala na okay lang ang nagawa ni Marcos na hindi paghahain ng income tax return at gayahin ng ibang taxpayer. I hope hindi siya mag-create ng instability sa ating buhay bilang bansa. Kasi tama rin ang opinion mo na baka magkaroon ng masamang epekto ito sa iba nating mga kababayan na ganun nga ang gawin nila kasi baka gayahin. Ito yung hindi magandang gayahin. Nauna nang nilinaw ng COMELEC na ang hindi paghahain ng ITR ay malinaw na mali sa batas at dapat patawan ng parusa. Ang kampo ni Marcos umaasang kasunod ng desisyon ng COMELEC ay matutuldukan na ang issue. Nananawagan rin ang grupo ng pagkakaisa para mabigyan ng magandang buhay ang sambayanang Pilipino. Hindi pa tapos ang laban, ito ang pananaw ng mga naghain ng disqualification cases laban kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa grupong Akbayan, iaapila nila sa COMELEC and Bank ang bagay na ito. Sinabi naman ni Attorney Howard Calleja, abogado ng petitioner ng Bonifacio Ilagan et al., na hindi na sila nagulat sa desisyon ng COMELEC First Division. Pero patuloy nilang gagamitin ang lahat ng legal na paraan upang makamit ang inaasam nilang hustisya. Isa lang naman ang sagot doon. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is convicted. That is clear. That is a fact that they cannot even deny. And as a convicted individual, he is disqualified to run for the presidency or to serve in any public office, whether elective or appointed. Sa kabila nito, pinuri naman ng kampo ni Marcos ang mga miyembro ng COMELEC First Division sa kanilang pag-dismiss sa umano'y nuisance petitions. Patunay lang anila ito na nagsinungaling ang mga petitioner at sa tahasang pagliligaw sa COMELEC sa pamamagitan ng kanilang maling paggamit ng mga probisyon ng batas. Naninindigan din ang COMELEC sa kanilang desisyon. The basic decision is that there simply wasn't any ruling in the CA that said that kailangan ma-disqualify itong na pinapatawan ng perpetual disqualification yung kandidato. And that's really all that we have to go on, the existing CA ruling, right? The COMELEC does not have the power to overturn or to modify that CA ruling. Huwebes nang ilabas ng COMELEC ang desisyon na nagdi-dismiss sa lahat ng disqualification cases sa dating senador. Sa 41 pahinang resolusyon na sinulat ni Commissioner Amy Ferolino, ipinunto nito ang kawalan ng merito ng mga reklamo. Nilinaw ng dibisyon na hindi pwedeng i-apply kay Marcos ang perpetual disqualification sa ilalim ng Presidential Decree No. 1994 dahil naging epektibo lang ang batas noong January 1, 1986. Wala rin sa desisyon ng Court of Appeals na siya ay disqualified sa pagtakbo ng anumang posisyon sa gobyerno.
Sa huli, binigyang diin ng COMELEC First Division batay sa Supreme Court ruling sa kasong Republic of the Philippines versus Ferdinand Marcos II and Imelda Marcos. Ang bigong paghahain ng income tax return ay hindi kasalanan na may kinalaman sa moral turpitude. Sinuri din ng dibisyon ang mga dokumento na isinumite ng respondent na nagpapakitang nagbayad ito ng kanyang tax deficiencies at penalties. Sa kanyang concurring opinion, sinabi ni Commissioner Marlon Casquejo na bumoto siya pabor sa pag-dismiss ng mga kaso. Ayon kay Casquejo, ang desisyon ng Court of Appeals ay pinal at wala sa kanilang jurisdiksyon upang ito ay baguhin. Ito pa isa sa mga tanong, Mang Jess, kasi nitong nakalipas na araw ay nagbigay na ng desisyon ang First Division ng COMELEC na nagbabasura doon sa mga disqualification case or yung mga petition laban niya dito kay dating Senador Bongbong Marcos, and una nang nagbasura yung sa Second Division. Pero bago muna yung pagbasura sa First Division, nagkaroon pa ng kontrobersya mga Juan, itong si dating Commissioner Rowena Guanzon, ng parang nababagalan siya nang nagpalabas ng resolusyon itong ponente na si Commissioner Ferolino, at umabot pa sa mga word war laban sa Commissioner at mismong dito sa mga legal council ng partido kung saan bilong itong si BBM, at sabi pa nga na isusumbong, parang magka-frat ba kayo, Mang Juan? Parang isusumbong daw dahil sa mga ganito, ganyan. Parang ang nangyayari ngayon parang naging circus yung kasi dahil doon sa pangyayari yun na nauna ang commissioner na magbigay ng kanyang pahayag, wala pa yung resolution. Ano masasabi mo dito, Mang Juan? Alam mo, si Rowena Guanzon, kilala ko yan. Unang-una, taga-UP yan, at naging sister ko sa fraternity yan . Ang fraternity na yan sa UPA, Delta Lambda. Ako naman, Sigma Rho. Magkasama yung dalawang fraternidad na yan. Ngayon, talagang yan ang ugali niya. Magmula pa nung mayor siya ng Cadiz, hanggang ngayon, matigas ang ulo niyan. Ngayon, yung kanyang opinion, respeto ko yung opinion niya. Pero opinion lang yun ng isa. Hindi yun ang ruling opinion. Ang ruling opinion, yung mayorya doon sa dibisyon. Yun ang desisyon ng dibisyon na yun. Yun ang iapela nila. Ngayon, iapela nila, pumunta sa Supreme Court. Palagay ko, ibabasura din ng Supreme Court yan . Ngayon, sino ba yung mga petitioner kontra kay Bongbong? Mga dilaw? Mga pula? Mga talagang kalaban ng mga Marcos magsimula po sa umpisa, supporter at miyembro ng Aquino family, talagang traditional na political issue yung mga yan . Noong panahon ni Ninoy Aquino, yan na mga sinasabi niya kontra sa mga Marcos hanggang ngayon. Paano yun? Pati yun na lang ba ang talagang issue natin? Ano yung ginawa ni Cory nung siya ang nakaupo? Pati ako, akala ko magaling. Pero nadismayado ako. First day pa lang ng aming cabinet meeting, dismayado na ako . Walang desisyon sa loob ng cabinet meeting. Daldalan. Ang nagpapalakad ng gobyerno noon ay si Joker Arroyo. Hindi si Cory. Cory ang pantalya. Siya lang ang presidente, pero hindi siya ang tunay na presidente. Ang executive secretary ang nagpapalakad ng gobyerno. Ngayon, gumawa siya ng revolutionary constitution. Yun ang tunay na diktadurya.
Tanungin niyo sila Justice Carpio kung ano talaga yun. Yun ang nagbigay ng power of dictatorship kay Cory. Pwede niyang pagbili yung PAL building sa San Francisco, California. Ipagbili yung security bank na walang pahintulot. Kung ano-ano ang pinagbili nila. Yun ang diktadorya. Pero si Marcos, he was governing the country under a constitution at any given moment of his presidency. How can he be a dictator? Yung sinasabi nila na 70,000 ang inaresto namin. Sino-sino yun? Nasaan ang listahan nila? Sinasabi nila ang mga pangalan. Baka mga jaywalkers yun. Mga violators of curfew. Yung sinasabi nila, tinorture, 34,000. Sino-sino yun? Ang hanggang ngayon, ang naririnig ko lang na nagsabi na tinorture si Eta Rosales at saka si former Congressman Colmenares. Ay, nasaan yung mga listahan nila? At yung mga pinatay na sinasabi na marami rin silang pinatay na nakabaon sa Sierra Madre. Nasaan si Danny Cordero? Saan yung linibing? Yung nagtapon ng granada ninyo sa Plaza Miranda. Nasaan? Nasaan yung mga liniquidate ninyo na suspected government agents? Nasaan sila? Saan ninyo linibing sa buong Pilipinas? Yung mga sundalo na pinatay ninyo, mga pulis, hanggang ngayon i-ambush ninyo. Kamakailan lang dito sa probinsya ng Cagayan, uri ng gobyerno nag-iibig ninyong itayo sa Pilipinas pag kayo panalo o 6 sa inyong mga tauhan, wasak ang mga mukha nila sa bala. At ang daming sugatan na nag-surrender. Ngayon, ano yan? Sino kalaban ninyo? Sino ang pinaglalaban ninyo? Sinong kalaban sa kagera ninyo? Gobyerno ng Pilipino. Gobyerno na naghahalal ngayon ng mga tao na hahawak ng kapangyarihan sa ating bansa. Yan ang linalabanan ninyo. Ano ba ang